Sigurado na ang pagkapanalo ni Vilma Santos bilang Governor ng Batangas dahil na rin sa napakalaking boto na natanggap nito. Madali para kay Vilma ang manalo dahil na rin subok na siya pagdating sa pamumuno. Taong 1998 hanggang 2007, umupo bilang mayor ng Lipa si Vilma. 2007 to 2016 naman ay bilang Governor ng Batangas at 2016 hanggang 2022 ay bilang member ng House of Representatives at matapos nga ang 9 years ay balik sa pagiging governor si Vilma. Pero tila hindi naman nabigyan ng pagkakataon si Vilma na makasama bilang Vice Governor si Luis dahil sa resulta ng partial at unofficial ng botohan ay pumapangalawa lamang si Luis sa kalaban niyang si Dodo Mandanas na humabol din bilang Vice Governor ng Batangas. Sa kasalukuyan ay meron ng total na botong 755,851 si Mandanas, samantalang nasa 519,953 naman ang boto na nakuha ni Luis. Sa puntong ito ay muling napag-usapan ng mga botante at netizens kung ano ang maaaring naging dahilan kung bakit hindi nanalo si Luis bilang Vice Governor. Unang dahilan, marami ang kumukwestiyon sa Batanggenyo identity ni Luis Manzano. Matatandang si Luisa ay pinanganak sa San Juan, Metro Manila. Nag-aral at nagtapos din ng high school at college si Luis sa Metro Manila at kasalukuyan ding nakatira sa NCR dahil na rin sa kanyang trabaho bilang artista. Pero sa kanyang Certificate of Candidacy, nakalagay doon na residente si Luis ng Batangas sa loob ng 28 years. Ilang mga netizens ang nag-comment pa ng ganito. It irks me when people who are not your average Batanggenyo or native citizen of a said place run for office. Dagdag pa ng isa, they hardly stay in Lipa tapos they are the face of Lipa. Luis does not have the Batanggenyo blood. Ang comments na ito ay mula sa Rappler.com. Ayon sa Facebook post ng asawa ni Dodo Mandanas, it's important that the one leading and set to lead the province, aside from having experience, competence, and intelligence, is a true Batanggenyo, just like our very own BC Governor Dodo Mandanas. Si Dodo Mandanas ay residente ng Bawan, Batangas at matagal na ring naglilingkod sa Batangas. Kilala siya sa legacy ng pagbibigay ng scholarship sa libo-libong mag-aaral sa Batangas. Pangalawang dahilan, ang pagiging baguhan ni Luis pagdating sa paglilingkod sa bayan. Nakalaban ni Luis si Dodo Mandanas na 18 years nang namumuno sa bayan ng Batangas. Isa din siya sa kilalang local government champion dahil na rin sa kanyang successful petition sa Supreme Court na itaas ang National Internal Revenue Taxes na allotted sa local government units. Naging landmark decision ito na tinawag ngayon na Mandanas Ruling. Sa kasalukuyan ay meron ding 57,000 scholars ang provincial government ng Batangas. Kasama sa scholarship ang pagkakaroon ng allowance para sa uniform, school supplies, transportation at pagkain. Mayroon ding cash incentive sa mga estudyanteng may magagandang performance o grade sa kanilang pag-aaral. May tuturing na young blood si Luis pagdating sa politika. Matatanda ang nakiusap si Vilma Santos na huwag silang paghiwalayin ng kanyang anak na si Luis. Ayon sa kanya, don't separate us. Pero ilang mga netizens ang nagsabi na sana daw ay humabol munang mayor si Luis. Pangatlong dahilan, ang issue ng political dynasty. Matatandang nakatanggap ng maraming criticisms ang pamilya ni Vilma dahil na rin sa mother and son's joint political bid sa bayan ng Batangas. Nakadagdag pa ang paghabol din ni Ryan Recto bilang congressman sa isa sa mga distrito sa Lipa, Batangas. Matatandang si Ralph Recto na asawa ni Vilma ay ang kasalukuyang finance secretary. Ito din ang first venture ni Ryan sa politika tulad ng kanyang kuya na si Luis. Nanalo si Ryan bilang congressman. Samantalang si Luis ay hindi na nga makukuha ang posisyon bilang Vice Governor. Ayon kay Vilma, nais lamang nilang maglingkod sa publiko at narito pa ang naging pahayag ni Vilma tungkol sa issue ng political dynasty. I have the wisdom, I know how to run programs, but I need new blood. I need Luis energy. I need a younger perspective in life in our program and projects. Dahil dito, tila nakumpara si Luis na 44 years old samantalang 81 years old naman ang kalaban ni Luis na si Dodo Mandanas na matagal nang naglilingkod sa bayan ng Batangas. Ang iba ay nagsabing handa sila sa pagbabagong dala ni Luis at ang iba naman ay tila hindi pa ready sa public service na meron si Luis na ino-offer.
Pang-apat na dahilan, ang maagang pangangampanya di umano ni Luis at ng kanyang pamilya. Ilang mga netizens ang nagkwento 9 months ago na may mga family picture agad ni na Luis na nakapost sa Batangas. Kwento ng isang netizen sa Reddit, "Knowing how our voters are and parang wala naman siyang kalaban popularity-wise, kung tatakbo man siya sa Lipa City, I wish he had just played it fair rather than doing early campaigns. Yung Lipa City, punong-puno na ng family pictures nila. Everywhere, lahat ng size ng tarps, napaprint yata nila. Sana daw ay lumaban ng patas si Luis at ang pamilya nito." Comment pa ng isa, "Vilma could rest at pwedeng si Luis ang tumakbo, pero it doesn't justify early campaigns and teaming up with proven trapos. Luis could play fair and bank on his family reputation, pati na rin yung popularity niya as an actor. Sapat na yon, lalo na niyang ikinasira yung current practices niya." Napansin din ng mga netizens ang isang post ni Jessie Menjola na nakikiusap na iboto ang kanyang asawa dahil na rin pagod na ito sa pangangampanya. Panglimang dahilan di umano kung bakit hindi nanalo si Luis sa vice gubernatorial race ay ang overexposure nito. Kumpara sa kanyang kalaban na si Dodo Mandanas, walang makikitang malalaking rally ito. Simpleng mga post lamang sa SOCMED ang makikita at very minimal ang followers. Sa isang post ay nabanggit pa ni Angelica Chua Mandanas ang ganito, "I'm super stressed because the other candidates are all over the place, market tours, rallies, and all that. Meanwhile, our very busy Governor Dodo Mandanas didn't even campaign today." Si Angelica Mandanas ang asawa ni Dodo. Sa isang post sa Facebook ay pinakita ni Angelica ang ganito, POV, date night na naging meet and greet ng mga scholars. "Kagabi ay nag-dinner kami ni bising-bising Governor Dodo Mandanas sa SM. May mga nakasalubong kaming nagpakilala, nagpa-picture ng mga scholar ng lalawigan ng Batangas. Marami din sa kanila ay nag-aaral sa Batangas State University. Bagamat libre ang tuition sa qualified students dahil sa Free Higher Education Act, nakatulong daw ang educational assistance ng lalawigan para sa mga gastusin ng mga estudyante. Dodo Mandanas for Vice Governor, #HimScholar, #Anong kwentong scholar mo? Subok na, #Batangas Magiting. Kabaliktaran naman ito sa mga ginawang kampanya ni Luis. Makikita sa mga post nito ang libo-libong mga tao na nagpunta sa kanyang kampanya. Kapansin-pansin din naman na sinuportahan si Luis dahil umabot na rin sa halos 500,000 plus ang boto niyang natanggap. Ilang mga netizens ang nagsabi na hindi pa ito ang time para kay Luis. Alam ng lahat na mabuting tao si Luis pero may tamang oras ang paglilingkod sa bayan. Hindi pa man na-announce ang pagkapanalo ni Dodo Mandanas bilang Vice Governor ng Batangas, kapansin-pansin na malaki na ang lamang ni Mandanas kay Luis sa kasalukuyan. Pang-anim na dahilan, ang mga credentials ni Dodo Mandanas kumpara sa credentials ni Luis. Si Dodo Mandanas nagtapos ng Bachelor of Commerce sa De La Salle College noong 1963 at naging university scholar din sa University of the Philippines na kung saan ay nagtapos siya ng master's degree in business administration at consistent din lister. Nagtrabaho din siya sa private at government sector at nakatanggap din ng napakaraming award. Naging asawa niya si Regina Reyes Mandanas na pumanaw noong 2022 dahil sa sepsis at muli siyang nag-asawa at ikinasal kay Attorney Angelica Chua noong 2024. Si Luis Manzano ay anak ng actress na si Vilma Santos at aktor na si Edo Manzano. Isa si Luis sa mga sikat na host at actor pagdating sa showbiz. Asawa niya ang actress na si Jessie Menjola at may isa silang anak, si Peanut. Nagtapos si Luis ng Hotel and Restaurant Institution Management sa De La Salle College of St. Benilde. At bago pa man sumabak sa politika, maraming mga movie projects at hosting ang ginawa ni Luis. Kaya naman pagdating sa pagsisilbi sa publiko, ay tila wala pang experience ang nasabing aktor. Sa mga nabanggit na dahilan, marami ang naniniwala na pagdating sa puso ay nandoon na si Luis, pero kailangan niyang magsimula muna sa mga mababang posisyon at makaranas ng paglilingkod sa tamang panahon. Hindi pa huli ang lahat, magiging magandang experience ito kay Luis. Napatunayan din niya na maraming Batanggenyo ang nagmamahal sa kanya.